Magandang araw, Ginang Sherlyn. Ako po ang miyembro ng panglimang pangkat at ngayong araw, mayroon tayong bagong pag-aaralan at ito ay ang kalawang yugto ng imperialismong kanluranin, ang pananakop sa makabagong panahon. Nagsimula ang pananakop ng mga kanluraning bansa sa ibang lupain nang pumalaot ang mga barkong Europeo. Isa-isang nanakop ng lupain ang Portugal, Spain, Netherlands, France at Britain at nagtayo ng mga kolonya sa Asya at Amerika. Ngunit lahat ng mga imperyong ito ay bumagsak bago magsimula ang ika-19 na siglo. Nawala ng kolonya sa North America ang Netherlands at France. Matagumpay na nakapag-asa laban sa pamahalaan ang 13 kolonya ng Britain sa Amerika, ang Timog Canada at ang pinakamagandang kolonya ng Spain at Portugal. Nabuo ang mga makabagong imperyo noong ika-19 na siglo at sa unang bahagi ng ika-20 na siglo, habang nagaganap ang ikalawang rebolusyong industrial. Ang panahon mula noong 1871 hanggang sa nagsimula ang unang digmaang pandaigdig noong 1914 ay panahon ng mabilis na paglawak ang pagkakakunlarin na westernization ng ibang lupain. Iba-iba ang dahilan ng pananakop. Ang ilan ay binigyang katuwiran ang pananakop sa paggamit ng Manifest Destiny at White Man's Burden. Ayon sa doktrinang Manifest Destiny, may karapatang ibigay ng Diyos sa United States na magpalawak at angkinin ang buong kontinente ng Hilagang Amerika. Paniniwala naman sa White Man's Burden na tungkulin ng mga Europeo at ng kanilang mga inapo na panaigin ang kanilang maunlad na kabiasnan sa mga katutubo ng mga kolonyang kanilang sinakop. Ang protectorate ay pagbibigay sa kolonya ng proteksyon laban sa paglusob ng ibang bansa. Konsesyon ay ang pagbibigay ng espesyal na karapatang pagnegosyo. Samantalang, ang sphere of influence ay isang lugar o maliit na bahagi ng bansa kung saan kontrolado ang pamahalaan at politika ng makapangyarihang bansa. Lungsod na pangangailangan sa hilaw ng mga sangkap, pagsunod sa mga sistemang kapitalismo o paniniwalang karapatan at tungkulin ng mga kanluraning mapaglawakan ang teritoryo at ipalaganap ang kanilang kabiasnang naganap. Ang ikalawang yugto ng pananakop. Marami ang pagbabagong politikal, kultural at pangkabuhayan na naganap sa mga bansang sinakop. May mga mabuti at hindi mabuting dulot ito sa mga kolonya. ang dahilan ng iba ay upang sanayin ang sarili sa pamamahala at marami pang pagbabalat kayo. Iba-iba rin ang uri ng kolonyang itinatag batay sa katayuan ng mamamayan. May nagtayo ng kolonya, protectorate, concession o sphere of influence. Sa mga mananakop, pinakamalawak ang imperyo ng Britain. Ang paggalugad sa gitnang Afrika. Hindi gaanong kilala ng mga Europeo ang Afrika sapagkat mahirap marating ang kaloob-looban nito. Hindi maasahan ang mga ilog dahil marami sa mga ito ang malalakas ng agos at lubhang mapanganib. Madilim ang gubat dito at maraming hayop na naglipan na. Nagkaroon lamang ng kaalaman dito nang marating ito ng isang misteryosong Ingles na si David Livingstone. Noong 1854, kinalugad ni Livingstone ang ilog ng Mozambique. Siya ang unang dayuhan na nakamasid sa magandang palon ng Victoria na pinapangalan sa Reyna ng England. Nakita rin niya ang lawa ng Nyasa at Tanganyika. Ito siya namatay dahil sa pag-aagawan sa Afrika ng mga bansang sa Europe. Noong panahon ng katanyagang pananakop, ang paglaganap ng relihiyon ang pambansang ambisyon at ang mga pangangailangan ang nagusbong upang pag-agawan ang gitna ng Afrika sa loob ng 30 taon. Ang dating hindi kilalang mga puok ay naangkin lahat ng mga kanluraning bansa. Nakuha ang Belgium noong 1885 ang pinakamalaking bahagi ng Congo. Basin sa pamumuno ng pinakatusong mga ngalakal ng Europe, si Haring Leopoldo, ng France, Britain, Germany, Portugal at Italy ang ibang bahagi. Nahahati sa tatlong rehiyon ang kontinente ng Afrika. Una ang hilagang bahagi na nakaharap sa dagat Mediterranean. Pangalawa ang pinakagitnang bahagi ng tropiko o mainit na bahagi.
at ang pangatlo ang malamig na bahagi sa may timog. Madaling narating mula sa Europe ang unang rehiyon sa pamamagitan ng dagat Mediterranean, ngunit matapos bumagsak ang Imperyong Rome, nahiwalay ito sa Europe hindi lamang sa pamahalaan kundi maging sa rehiyon man. Islam ang maging malaganap sa Hilagang Afrika at naging mahigpit na kalaban ng Kristyanismo pati na sa Europe. Yumaman ang mga lungsod sa rehiyong ito tulad ng Tunis at Algiers dahil sa pangulimbat sa mga sasakyang dagat ng mga Europeo. Sa simula, interesado lamang ang mga Europeo sa kalakalan ng alipin, ngunit naging interesado na rin sila sa likas na yaman ng mga pook na ito, tulad ng mga taniman ng ubas, citrus, butil, pastulan ng hayop at mga pook na magagandang panirahan. Paniniwalang may mina ng bakal ang bundok ng Antas sa Morocco. Para sa kanila, kahinahinayang napalagpasin ang mga ganitong pagkakataon dahil ito'y makapagpapadala ng kayamanan para sa Europeo. Ang imperialismong Ingles sa Timog Asya. Sa mga mananakop, hindi natinag ang Imperyong Great Britain. Sa halip, lalo pang lumawak ang ito. Bagaman lumaya ang 13 kolonya sa Amerika sa Rebolusyong Amerikano, nadagdagan naman ito sa ibang dako. Ang British East India Company sa India naging makapangyarihan sa pamahalaan at dinala ang mga kaisipan, kaugalian, edukasyon at teknolohiya sa bansa. Hindi naglaon, inilipat ang kontrol ng kumpanya sa pamahalaan ng imperyo ng Great Britain noong huling bahagi ng 1800. Tinawag na pinakaningning na hiyas ng imperyo ng France at Britain, nawala ng teritoryo sa India ng France. Ang United States sa paligsahan ng mga bansang mananakop. Hindi nagpahuli ang United States sa bansang industrialisado, bagaman marami sa Afrika ang hindi sang-ayon sa pananakop ng mga teritoryo. Napasali ito nang nakipagdigmaan ang United States laban sa Spain noong 1898. Ang tagumpay ng Amerika laban sa Spain ay nagdulot ng pagsakop sa Guam, Puerto Rico at Pilipinas. Ayon kay Pangulong William McKinley, pinag-isipan pa niya kung ano ang nararapat gawin sa Pilipinas. Nakuha ng United States ang Pilipinas at iba pang dating mga sakop ng Spain, tulad ng Guam na naging himpilang dagat patungo sa silangan at ang Puerto Rico bilang himpilang dagat sa Caribbean. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, nakuha rin nila ang dalawang teritoryo, ang Samoa na naging mahalagang himpilang dagat at ang Hawaii kung saan makikita ang Pearl Harbor, na siyang pinakatampok na basing pandagat ng United States sa Pacific. Ang protectorate at iba pang uri ng kolonya. Mahihina ang West Indies, Australia, New Zealand at mga bansa sa Central America, at walang pagkakaisa ang mga ito upang maipagtanggol ang kanilang bansa. Ang hukbo ng Amerika ay nagsisilbing tagapangalaga sa mga puok na ito upang mapanatiling bukas ang pamilihan sa bayan na ito. Makukuha ng hilaw na sangkap at mapangalagaan ang ekonomikong interes ng Amerika. Ang malalaking samahan sa negosyo ng Amerika ay nakakuha ng malalaking bahagi ng lakas pangkabuhayan tulad ng pag-aari ng minahan, mga balon ng langis, mga taniman, mga daang bakal at samahan ng mga sasakyang dagat. Ang iba pang pook na nakaligtas sa pagkakaroon ng hidwaan ng bansang mananakop ay ang Australia at ang kalapit na New Zealand dahil matibay ito na hawakan ng Great Britain. Dito ay pinadala ng Britain ang mga bilanggo matapos ang himagsikan sa Amerika. Nang makatuklas ng ginto sa Australia, maraming Ingles ang lumipat dito at ito na ang nagisimula sa simula ng pagtatag ng mga kolonya sa Australia at New Zealand. Ito ang isang halimbawa kung paano ang sako ng lupain ay magagamit na tirahan ng dumaraming tao. Epekto ng ikalawang yugto ng imperialismo at kolonasyon. Maraming aspekto ng buhay ang naapektuhan ng pananakop. Ang mga gawaing pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan, espiritual at pangkultura ay ginamit ng mga mananakop upang ganyakin ang mga bansang nasakop na sumunod sa kanilang ipinagawa tulad ng pagtatrabaho at pagsisilbi sa patanim sa paggawaan ng barko sa hukbong sandatahan. Maraming pagbabagong pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura.
imperialismo. Ang imperialismo sa Africa at Asia ay naging daan upang makaranas ng pagsasamantala ang katutubong populasyon mula sa mga mapaniil na patakaran ng mga dayuhan. Pinagsamantalahan ng mga kanluranin ang kanilang likas na yaman at lakas paggawa. Naging sanhi rin ito ng pagkasira ng kulturang katutubo, ilang bahagi ng kolonya dahil sa pananaig ng impluwensyang kanluranin. Sa usaping ng hanggang pamansa, ang pamana ng mga kanluran ay ang hidwaan sa teritoryo na namamayani pa rin hanggang sa ngayon sa ilang bahagi ng Africa at Asia, bunga ng hindi makatuwirang pagtatakda ng mga hangganan. Yun lamang po at maraming salamat sa iyong oras ng pakikinig.